good afternoon sa inyo. Meron ako ngayon ipakita na naman sa inyo. Bago na naman ito. At meron na naman naghamon sa akin ng uniform daw. Sa bagay, matagal na ito sa akin na sinabi. Matagal na itong nag-request siya ng uniform bago pa magpasukan. Pero sa ngayon naman, hindi pa natin kailangan ng uniform. Yung mga ginagamit lang muna ngayon ng mga estudyante, yung luma pa rin nila. Tulad ng ako ko, ang ginagamit nila ngayon kahit nandito lang sa bahay, naka-uniform talaga sila. Kaya ito, i-explain ko lang sa inyo kung paano ang pagtabas at paggawa ng pattern. Kaya sa ngayon, mag-ano kayo ng papel at ballpen saka tape measure. Pag-aralan muna natin kung ano ang ating susukatan. Sa bagay, meron na rin naman ako video sa mga sukat. Wala namang pinagkaiba. Ang ating kasi, yung kasama na nga yung dress doon sa una kong binigay na pattern, iisa lang naman yon. Kaya lang, pag kayo magsusukat, kailangan isakto-isakto lagi. Ang shoulder ay ito dito patong. Iyan, dyan. Hindi pwede na bumaba. Pwede kung lalaki, bababa dito sa shoulder. Tapos, yung bust line naman, bust line, dito, lalo na meron nagsusukat dito sa dibdib. Pero ako, diretso na dito sa ibabaw ng bust line niya. Kasi minsan, malaki ang dibdib. Kailangan susukatan natin. Kasi iyon ang susundan natin ng laki ng blouse. Ang blouse naman ng uniform ay diretso lang. Diba? Tapos, ang sunod mong susukatan, yung hips. Hindi mo na susukatan. Pwede rin sukatan mo yung bewang. Kasi mayroon nag-uniform na fit sa katawan. Pero kung sa bata lang, diretso lang naman. Kaya tatandaan nyo, yung mga sukat, iyon ang i-ano nyo sa paggawa nyo ng pattern. Tapos, yung sa hips, kasi yung mga uniform, diba, lowest yung pinakabewang nila, tapos may patong sa sa ibabaw, parang paha, yun. Ang susukatan mo yung hips 1. Hips 1. Diba ang hips 1 ay lampas baba ng pusod. Tapos, susukatan mo yung likod, yung haba ng blouse niya. Kung mayroong bewang kung mayroong shape ang bewang, hanggang sa may bewang niya, susukatan mo yung sa may bewang. Ang mula dito sa batok lagi ang iyong babasihan dyan. Tapos hanggang sa bewang. Tapos susukatan mo yung back length niya sa bewang, tapos yung blouse length na hanggang kalahati na puwet o kaya lampas lang sa may bewang. Tapos yung yung sleeve niya, kilikili. Tapos yung arm dito, yung armhole muna, tapos yung arm ang susukatan mo, ang laki dito. Tapos yung haba. Pag nagsukat kayo sa sleeve, armhole, tapos lalagyan mo ng dust, tapos ito arm niya, tapos lagyan mo uli ng guhit, bago yung haba ng manggas na gusto mo. Kung long sleeve naman ang susukatan mo, armhole, tapos yung ito, paikot, tapos yung haba ng long sleeve. Kaya pag nagsukat ka, nakaganon. Iyon ay susukatan mo ng ganito hanggang dito. Kalampas ng buko ng kamay mo dito. Kaya ganon ako magsukat na nakaliko ang kamay,
mula dito sa shoulder, nakaliko ng ganoon, tapos hanggang dito. Kasi, para kahit siya gumanon, hindi nabibitin ang sleeve niya. Kaya, katapos noon, ito na wristband niya dito, susukatan mo na siya. Kaya yan, tatandaan nyo. Itong ating gagawin ngayon ay short sleeve lang. Tinuturo ko lang sa inyo na itong dito na nasa long sleeve. Tapos, conforme din sa collar kung ano ang style. Ito, ang anuhin natin ngayon ay navy collar. Diba yung mayroong malapad dito? Parang navy ang style. Kung collar naman na ano lang, baby collar, parang ganito lang na bilog, parang ganun lang. Pero, ganun siya, pahaba, tapos pili ko ng kaunti ng ganoon, tapos pabilog na yung dodo, parang pabilog ng ganito. Kung lalaki naman, itong sinasabi nilang ano ba tawag dito, yung diretso lang tapos may collar, tuwid lang yun, tuwid. Kagaya ng in-explain ko doon sa pajama, yun. Kaya marami na rin naman akong sukat. Kaya i-view nyo yung i-review nyo lahat ng videos ko, kasi meron na ako talaga doon sukat, kung paano ang sukat. Ito ngayon, ipapakita ko lang sa inyo, inuulit ko lang kung paano ang pagsukat at paano ang pagtahi. Ang atin ngayon, uunahin yung palda. Ang palda kasi, ganyan ang pleats. Yan. Parang pare. Sa gitna ang malaki at saka dalawang maliit sa gilid. At saka ang tela kasi ng hindi ako nagbabawas ng lapad ng tela. Halimbawa, kagaya nito. Kasi karamihan ng tela ay 60. Lalo na kung sa mga pwera lang kung ang tela mo ay tituron. Kasi ang tituron talaga ay 45 lang. Ito, 60. 60 ang mga ganitong tela na pang uniform talaga na makapal. Ang tawag nito ay wala na naman ang utak ko. Katrina. Maganda kasi ang Katrina kasi una, makapal. Pangalawa, siya, matagal. Kaya, ang binibili ko sa mga apo ko ay Katrina, pinakamaganda. Kasi kung tituron, isang gamitan lang isang taon lang pangit na, nakanguluntoy na. Ito, 2 taon na ginagamit ng anak ko, apo ko. Ganito ang mga binibili kong uniform. Tapos, yung sa pantaas naman, ay Clothman ang ginagamit ko. Clothman na pino ang design ay parang pino ba siya? Hindi siya kagaya ng ibang Clothman na puti na malalaki ang grano. Ano tawag dito? Yung niya, malalaki. Ito kasi pino, mayroong pino. Pinipili ko talaga yung pang blouse. Maganda kasi tignan. Ito pareho ang kulay ng uniform, pero medyo light ang palda, medyo dark naman ang blouse. Ito isasample ko lang kasi uniform ito ng apo ko. Hindi na natin i-mention kung anong school, baka magpagalitan ako. Sa totoo lang, nang pina-enroll ko yung apo ko sa school na yon, binibintahan nila ako ng uniform. Sabi ko, hindi na, kasi ako ang nagtatahi. Sabi sa akin, ay nanay, wala na kaming mananahi. Kung pwede, ikaw na lang manahi. Sabi ko, ay hindi po ako tumatanggap ng maramihan. Kasi nga,
hindi na kaya ng katawan ko at saka solo lang akong nananahi. Ang sabi, sayang naman. Kaya yung mga apo ko, yun ang tinatahian ko na lang ng mga uniform. Kaya ito, pakita ko sa inyo. Yung 60 ang width, pag medyo malaki ng bata, dalagita, hindi ako nagbabawas ng lapad. Kasi gusto ko maganda ang hubog. Malalalim ang pleats. Maganda ang malalim. Hindi kagaya ng mga binibinta na pag tayo ng bata, parang nakaangat, nakaano siya kasi nga hindi malalim. Kisa sa malalim, pag nakaano siya hanggang sa baba ay nakaano talaga siya. Naka-pleats talaga siya kasi malalim. Huwag kayong magbabawas kung medyo malaki na ang tatahian mo. Pero kung maliit pa, babawasan mo siya. Paano? Ang bewang susukatan mo. Tapos maggagawa ka ng paha na sukat sa bewang niya. Siyempre maglalagay ka ng allowance para sa pag-overlap dito sa may gilid. Sa lalagyan ng zipper. At dadagdagan nyo lagi ng pang-ilan. Itutupi nyo na lang para mayroon siyang allowance na ganyan. Kasi kagaya ng apo ko, habang na lumalaki rin ang bewang. Kaya may mga allowance. Kagaya nito, itong tela na to, ito talaga, mga reserba ko ito. Kasi natahian ko na siya ng 4. Meron pa akong tela na tinatabi ko talaga para sa pag medyo kumupas, hindi na ako magpupunta ng Divisoria, naka-ready na yung tela ko. Kaya ganito ang gagawin natin. Mahaba. Kung susukatan mo siya kung anong haba na palda niya. Susukatan mo siya at yun ay gagawin natin kung paano. Sa gitna lagi, tinupi mo na ito. 60 kasi ito, 60. 60 ito na tela. Ngayon, tutupiin mo siya ng 2. Magiging 30 na lang. Lalagyan mo siya ng katnig, tanda. Tatandaan mo siya dito sa gitna ng 2. Kasi, pag nag-pleats ka na, siyempre, uumpisahin mo doon sa may tanda. May tanda siya. Mimisurin mo kung anong gusto mong laki ng pleats. Ipi-pleats mo siya ng ganon. Dito, ito yung gitna. Kunwari, ito. Yan. Tapos, magpi-pleats ka uli dito ng ganoon. Malalim, ha? Malalim. Malalim siya. Kasi mas maganda ang malalim. Maganda tignan sa katawan ng bata. Tapos, yung dulo, gaganyanin mo uli. Kaya, magiging 3 siya. Magiging 3 siyang pleats. Kagaya nito, bali ganito na. Ganito na siya kalalim, malalim. Kaya, pag nagkabit ka pati, lalagyan mo itong paha, magtatanda ka na ng sa tanda rin dito. Yun yung umpisahan. Tapos, lalagyan mo muna siya ng pin. Bago mo tupian yung laylayan. Kailangan ang laylayan, huwag mong tipirin. Kailangan malapad. Kasi ang bata, lumalaki. Para hindi masayang ang uniform, laging may allowance. Sa kamay, sa kabila may bulsa. Pag nagtahi ka sa may bulsa na, halimbawa hindi ka pa nagpi-pleats, binuo mo pa lang yon. Unahin mo yung zipper at saka yung bulsa pagkabit. Kaya ang zipper, kailangan mayroon siyang allowance na kakabitan mo ng zipper. Ganyan nito.
Tapos, yung sa pocket naman, magtatabas ka ng ganyan. Ayan. Ikakabit mo doon sa tagiliran. Ikakabit mo siya bago ka mag-pleats. Ikakabit mo. Tapos, pag nag-pleats ka na, ganyan na ang kalalabasan. Kasi naikabit mo na siya. Dito, hanggang dyan. Tapos yan, yung pleats. Pag sasalikupin mo yan, dalawang yan. Ayan. Diba? Kung ang uniform naman ay tuloy-tuloy ang pleats niya, i-maintain mo lang yung 60 sa isang palda, sa isang paha ng sukat ng bewang niya. Kaya klaro, ito na yung sa blouse natin. Siguro naman, matatandaan na ninyo yung pag-pleats. Conforme sa pleats kasi hindi pare-pareho ang school. Ang may iba, tuloy-tuloy yung pleats lang, walang ganito. Yung iba naman, box pleats, diba? Yung, pag sinabing box pleats, yun magkasalubong yung dalawang pleats, ganyan, parang ganyan. Magkasalubong, box pleats ang tawag dyan. Ito man ay tuloy-tuloy, hindi ko alam ang tawag dito. Tawag dito sa akin parang pari. Yung pag may nagpapatahi, tinatanong ko anong klase ng plate. Sabi niya, yung nanay ko rin, ba yung parang pari sa harap. Yun ang alam ko na yun. Tapos di ganito na nga yung tela, yung buo na 60, hindi ka magbabawas. Kung may sobra man, kung maliit-liit, magbawas ka ng para sa paha dito sa gilid. Ito yung gilid ha, nakakabitan mo ng zipper sa salvage pa ang tawag dito. Dito ka magkakabit. Magtatahi ka dito. Pag zipper, dito ka magtatahi. Umpisa kung anong zipper mo, 8 inches ba or 7. Magsusukat ka dito 7. Tapos dito ka mag-umpisa, tatahiin mo ito ng hanggang baba. Ito, babawasan pa ito kasi masyadong mahaba. Magbabawas ako dyan ng sinturon at saka yung pocket. Kung sa mga anak lang ninyo, kahit nagpapatahi sa akin, hindi talaga ako nagbabawas. Hindi ako nagtitipid ng tela. Kasi kung sa akin ang tela, o sa kanila, binabayaran naman nila yung ano natin pagod. At saka yung tela natin binabayaran, kaya hindi ako nagbabawas. Hindi ako nagtitipid. Hindi kagaya ng ibang nagtatahi, binabawasan nila. Ewan ko kung bakit. Hindi ko rin alam kung bakit nagbabawas sila ng tela. Tapos minsan pa, kawawa yung nagsusuot pag tumatayo nakaganon ang plates kasi hindi malalim, pero pag malalim siya ganyan ang pinalalabasan, permanente yan hanggang baba. Tapos ito naman ngayon ang sa blouse. Ito ay sabi ko nga sa inyo, ito yung uniform ito ng apo ko na hindi ko pa tinatahi kasi nga handa ko lang ito sa kanyang pagsira na yung niya. Umupas na yung uniform. Ito yung harap. Kasi, bakit merong ganito? Ito yung pailalim. Yan dyan. Ito yung pinaka, sa harap. Malalim talaga ako maglagay ng, pang ilalim. Para, nadudoble. Ganon ang cut. Yan. Ito yung shoulder. Ito yung armhole. Yan. Mag-cut ako, hindi ko pinipilas. Saka ko yan pipilasin. Minsan kasi hindi ko pinipilas yan. Ito yung kilikili. Ito yung back. Yan. Yan. Ito yung harap. Hindi ako nagpipilas. Kasi, pareho din naman pag nagtahi ka, tatahian mo, magdodoble ka pa. Di, wag mo nang pilasin. Ituloy-tuloy mo na yung tinatakip ko na lang. Tinatakip ko. Tapos, tatahi ka na, dito na. Di may allowance. Diba? May allowance siya.
sa may kilikili. Yan. Hindi ko na yan ginugupit. Hindi kagaya ng talagang galing sa mga tahian na kapiranggot na lang, ganyan lang ang tahi. So, pwede rin na kung malaking babae, siyempre isusukat ko. Kung gusto mo maliit lang ang allowance, di maliitan lang ang allowance. Ako hindi na walang cut dito sa akin, tuloy-tuloy, pero may tahi yan, tatahian mo yan dyan. Pangit naman na walang tahi. Ganun ang sistema, ganun ang cut. Hindi ko na ipapaliwanag sa inyo kung paano ang pag-cut. Papakita ko na lang yan sa inyo. Ito yung harap, nakakabitan ng collar. Ito naman yung sa likod. Ito, mababaw. Yung sa harap ay malalim. Diba? Tapos, ito naman yung armhole. Dito ko yan tatahian dito. Dito. Hindi ako para hindi magulo. Hindi nagtatastas. Hindi naghahat-hat ba. Hanggang dito. Tapos, pagdatong dito sa baba, ang iba, nakabukod yung paha. Nakabukod yung paha dito sa may bewang. Ako hindi. Tuloy-tuloy din. Isa lang. Ang iba kasi, dobling ganyan. Pwede kung elementary lang. Pwede. Mga maliit. Eh kung malapad, iyan na ang ginagawa ko. Pag natahi mo na yan, natahi mo na siya, ganyan, kunwari, nakabuka na yan, ikakabit mo siya, halimbawa, natahi mo na, ito yung sa harap, natahi mo na siya, pag kinabit mo na yung bewang, itatahi mo siya ng ganyan. Pagkatapos mong tahiin, pabaliktad na ng ganyan. Ganyan na siya. Yung sa baba. Tapos, itutupi mo na lang ito, ganyan, para may paha na. Hindi na masyado gastos sa tela. Kasi nakakabit na siya dito. Paano na. Pagkabit mo pa, balabas. Ang pagdugtong. Tatandaan ninyo yan ha. Para natututo kayo. Tsaka, ang ating manggas, ganyan ang pagkat ko. Ito yun. Kasi hindi ko nga tinatahi ito. Deposito ko. Ayan ang pagkat ko ng manggas. Ito yung sa likod. Ito naman yung sa harap. Magkaiba talaga ang pagtabas ng manggas. Hindi pwede na magkapareho. Malalim talaga ang harap. Ito. Klaro. Bago mo siya buuin, pag nagtabas ka, ito muna ang tatabasin mo. Ito ang kukunin mo muna na sa likod. Yan. Ito. Bago pag natabas mo na, babawasan mo na yung sa harap. Yan. Diba? Klaro? Maganda kasi ang hubog ng dito. Hindi kagaya nung sa panglalaki, diretso lang ang sa panglalaki na tela. Kaunting kaunting kurba lang. Ganon. Kaya tatandaan nyo, itatry nyo lagi, mag-try kayo. Bago magtutupi ka, natutupian mo na siya. Ganon. Diba? Yan na yan. Bago bubuuin mo na yung sa ibabaw. Ito yung sa kilikili na. Bakit sasabihin mayroong nagkabit na bakit nangungulubot? Dahil binabanat mo. Huwag mong babanatin. Mag-uumpisa ka dito lagi sa lalagyan mo ang gitna nito. Ito. Tapos bago tutugma mo dun sa kilikili. Basta huwag mong babanatin. Ngayon naman, ito yung sa collar. Ito yung collar na yung navy collar.
Ayan ang kato. Yan. Navy color. Bago pag sinuot mo na yan, ganun na ang kalabasan. Diba? Ganun na siya kalalabasan. Likod ito. Bali, magiging ganyan na yan. Yan ang kortinang navy color. Patuwid. Iyon ang ikakabit mo na yan. Lagi kayong mag-uumpisa sa gitna. Sa gitna lagi dito. Ito lagi. Bago mo ikabit ito, buuin mo muna yan. Tahiin mong gilid. Tapos baliktarin mo. Bago tahian mo na sa ibabaw para maganda tingnan. Tapos dito ka mag-umpisa lagi. Sa gitna. Sa batok ka lagi mag-umpisa. Sa gitna rin ng collar. Kaya susukatan mo lahat yun na magtugma ang mga butas ng iyong pinatabas na tela. Kaya yun lang muna ang atin gagawin. I-explain ko lang muna sa inyo para malaman nyo kung paano. Kaya hindi natin hahabaan muna kasi baka na naman kayo tamarin. Basta yung sinasabi ko sa inyo, wag kayo ng panood na puputulin nyo. Hindi nyo kasi maiintindihan kung ano ang mga halaga noong aking sinasabi. Kaya pakiusap ko din sa inyo, wag kayo mag-i-skip ng advertise. Yun lang ang pakiusap ko at nagmamakaawa din naman ako sa inyo para yun lang ang inyo tulong sa akin. Wag kayo mag-i-skip ng advertise. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo at hindi rin nyo ako iniiwan. Salamat ng maraming salamat sa inyo. Ang surprise, huwag kakalimutan. Huwag kayong magpapabaya sa inyong mga comments, like, at siyempre, thumbs up lagi. Pindot ng bell button. Sige, dyan lang muna. Siguro naman natatandaan na ninyo yung sinabi ko. Sige, good day sa inyo lahat. Salamat sa inyong panonood. Bye-bye!